video is may gusto lang po tayong request na sagutin. Sabi niya, Miss Che, bakit single pa din ako ngayon? May itsura naman ako at may maayos na trabaho. Ano po kaya ang problema sa akin? Okay, eto yung 99%. Bakit maraming single ngayon? Panay ang complain natin, bakit single tayo? Kung nagtataka ka ngayon, bakit yung mga kaibigan mo, mga nakapag-asawa na, or papunta na sa pagsisettle, may mga serious relationship na, tapos ikaw, wala pa rin hanggang ngayon. This video is for you. Number 1 dyan, kung bakit marami pa ring single is maybe you don't go out much. Hindi ka palalabas. Baka mas maraming inispend mong oras sa trabaho mo at sa family mo. Majority of people na madalas o mas maraming nakakakilala is yung mga taong madalas lumalabas. Pwedeng sa coffee shop or sa bar. Pero kung palagi kang nasa loob ng bahay nyo after mo magtrabaho, all the time playing video games, well, expect mo na maliit yung mundong gagalawan mo para makamit ng ibang tao na potential opportunities. Hindi mo naman kailangan lumabas gabi-gabi para lang makakilala ng mga potential opportunities. What I'm saying is, meet more people. Make more connections. Once or twice a week, lumabas ka. Number 2, being defensive. Yung tipong constantly on the defensive side ka. Tipong wala ka laging fault, wala ka laging kasalanan kung bakit single ka. Ayaw mong makinig dun sa sinasabi ng iba. Mabilis kang mainis kapag may naririnig kang sa tingin mong hindi maganda. Minsan, yung babae or yung lalaking potential na pala na pwede mong maging partner yung nagsasabi sa'yo neto. But instead of makinig ka, mabilis kang nagagalit. Nagiging defensive ka kaagad. Ang mga kababaihan Ito naming mga kababaihan na tumatanggap ng pagkakamali din kayong mga lalaki. Number 3, maaring hindi ka pa move on sa ex mo. Posibleng bad breakups or nawala siya nang walang paalam or yung tipong nabiyuda ka or nabiyudo ka, hindi ka pa maka-move on ilang taon na. Kapag hindi ka pa move on sa isang tao, palagi mong kinukumpare ito dun sa mga taong nakakasalamuha mo. Bago ka maghanap, kailangan gamutin mo muna yung sarili mo from your ex. Number 4, having unhealthy attractions. Yung tipong lahat naman, marami ka namang nakilalang babae or lalaki. Pero feeling mo pare-pareho sila. You constantly going for the same type of person. Yun yung pagkakaalam mo. Yun yung pakiramdam mo. Very destructive yan kapag naghahanap ka ng makakasama mo. Raramdaman yan nung mga taong nakakasalamuha mo. Other thing, baka meron ka ng fear of intimacy. Maraming tao ang nakaka-experience nito in some point of their lives. Tatakot sila na mapalapit or maging close dun sa isang tao at maipakita nila yung kahinaan at yung vulnerability nila. Kapag ganyan ka palagi, magiging problema yan kapag pumasok ka sa isang relasyon. Mas pinapangunahan mo yung situation, hindi pa man nangyayari. Kapag ganito ka, natakot kang mag-open up, taong nagkaka-interest sa'yo ay titigil yan. Sa iisipin niya na meron kang tinatago sa kanya or posibleng hindi mo siya pinagkakatiwalaan. At nararamdaman niya rin na ina-isolate mo or hinihiwalay mo yung sarili mo sa kanya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, low self-esteem and high self-esteem. Baka naman sobrang baba ng self-confidence mo or baka naman sobrang taas ng self-confidence mo. Lahat ng sobra, lahat ng kulang, hindi talaga maganda yung kalalabasan yan. Yung pakiramdam mo, kapag low yung self-esteem mo, lahat ng nagugustuhan mo hindi magkakagusto sa'yo. High self-esteem naman, hindi ka nagbibigay ng effort dun sa taong nagugustuhan mo kasi pakiramdam mo, you are good enough for her or for him.
him. Nangyayari, nagiging overconfident ka na. Bakit kung ayaw niya sa akin, mas ayoko rin sa kanya. Hindi mo namamalayan, lumipas na pala yung maraming panahon. Another thing, fear of competition. Yung tipong, hindi ako magugustuhan yan, maraming nanliligaw dyan, hindi ko kayang pantayan yung mga manliligaw niya. Ang nangyayari, instead of paabante ka, paatras ka, palagi kang nagpo-pull away dun sa taong nagugustuhan mo. As one, you are too independent. Independence on a whole is a good thing. Huwag lang susobra. Kapag ang isang tao ay sobrang tagal niya ng single, nasanay na siya ng nag-iisa, nagiging independent talaga ng husto yan. Sa feeling niya, mabubuhay naman siya at magiging masaya naman siya kahit na wala siyang kapartner. At tsak, nararamdaman yan nung mga taong gustong lumapit o nagkakagusto sa'yo. Ang gagawin nila, lalayo na lang. Minsan, kung gusto kayo ilibre ng babae, hayaan nyo silang i-treat kayo. Siya yung maghanap ng date place ninyo. That way, napapakita mo sa kanya na meron siyang room sa buhay mo. Pag nasa isang relationship kayo guys with someone, meaning partnership, so dalawa. Alam dapat ninyo pareho, both sides, na pwede kayong mag-rely sa isa't isa. Gawa ng mga rules sa relationship, dapat kayong dalawa ang nagkakaintindihan dyan. Mag-meet halfway kayo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!